Paano tayo naloko ng ninja myths? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang misteryosong grupo ng mga tao na halos lahat yata ng bata noong dekada 90 ay gustong maging bahagi. Ang mga ninja. Pero teka muna, baka magulat kayo dahil marami sa mga pinaniniwalaan natin tungkol sa mga ninja ay parang instant noodles. Masarap pakinggan pero hindi ganoon ang tunay na laman. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Malita ni Rocky. Salamat sa suggestion mo. Kapag sinabi kong ninja, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo? Isang lalaking nakaitim mula ulo hanggang paa. Tumatakbo sa bubong habang may hawak na espada. Tapos biglang nawawala kapag naghagis ng usok. Parang may unlimited data plan sa teleportation. Ngunit ayon sa mga historiador, hindi talaga ganyan ang itsura ng karamihan sa mga tunay na ninja. Sa katunayan, kung gusto mong maging mahusay na espiya, ang pinakahuling gusto mo ay mapansin ka. Kaya imbes na magsuot ng all-black outfit, madalas silang nagbibihis gaya ng ordinaryong magsasaka, mangangalakal o kahit simpleng manggagawa. Ngayon, saan nga ba nanggaling ang sikat na itim na costume? Dito tayo medyo naloko ng entertainment industry. Noong sinaunang teatro sa Japan, may mga stage assistants na nakaitim ang suot para kunwari ay hindi nakikita ng audience. Nang simulang ilarawan ang mga ninja sa mga palabas, ginamit ang parehong kasuotan upang ipakitang sila ay parang invisible. At dahil cool tingnan, kumalat ito sa mga pelikula, comics at cartoons. Kaya pala, ang akala natin uniform ng ninja, costume pala ng stage crew. Isa pa sa pinakasikat na alamat ay ang pagiging invisible ng ninja. Maraming pelikula ang nagpapakita na parang may superpower silang maglaho sa isang kisap mata. Ang totoo, wala silang magic. Hindi sila mga pinsan ni Harry Potter. Ang tunay nilang sikreto ay mahusay silang magtago, mag-obserba at gumamit ng kapaligiran. Kapag madilim ang paligid at hindi ka maingay, minsan hindi ka talaga mapapansin. Subukan mong maglakad ng tahimik papunta sa kusina ng 12:00 ng gabi para kumuha ng tirang lechon. Kapag hindi ka nahuli ng nanay mo, congratulations! May konting ninja skills ka. At ang kanilang espada. Marami ang naniniwalang may espesyal na tuwid na espada. Ang lahat ng ninja. Ngunit maraming ebidensya ang nagpapakitang madalas ay gumagamit lamang sila ng mga karaniwang armas na available noong panahon nila. Hindi sila nag-o-order sa Ninja Equipment online shop para bumili ng exclusive gear. Praktikal silang tao. Kung ano ang available at epektibo, iyon ang ginagamit nila. May isa pang nakakatuwang alamat. Akala natin ang mga ninja ay puro mandirigma na tumatalon mula sa puno, lumilipad sa hangin, at sumisipa habang umiikot ng 3 beses. Ang totoo, malaking bahagi ng kanilang trabaho ay pangangalap ng impormasyon. Sa modernong panahon, mas malapit pa silang ikumpara sa mga intelligence agents kaysa action movie superheroes. Madalas ay mas mahalaga ang pagkuha ng impormasyon kaysa pakikipaglaban. Ibig sabihin, kung may ninja noon, baka mas madalas siyang nakikinig ng chismis kaysa nakikipagsuntukan. At dahil sa mga pelikula, marami rin ang naniniwalang mortal na magkaaway ang mga ninja at samurai, parang aso at pusa.
Ngunit hindi rin iyan laging totoo. Sa ilang pagkakataon, may mga samurai na gumagamit ng mga teknik na kaugnay ng ninjutsu. Ang kasaysayan ay mas komplikado kaysa sa simpleng good guys versus bad guy na madalas nating makita sa telebisyon. Parang reunion ng pamilya. Akala mo simple, pero may 10 magkakapatid na hindi nagpapansinan at 3 tito na may sariling bersyon ng kwento. Isa pang nakakatawang maling akala ay ang paniniwalang kaya ng mga ninja na maglakad sa tubig gamit ang espesyal na sapatos. Totoo na may ilang kagamitan silang ginagamit para makatulong sa pagtawid ng tubig. Pero hindi ito parang himala. Walang ninja na biglang tatakbo sa ibabaw ng dagat habang kumakaway sa mga isda. Marami rin ang naniniwala na lahat ng teknik ng ninja ay lihim at supernatural. Ngunit karamihan sa kanilang mga kakayahan ay bunga ng matinding ensayo. Walang shortcut, walang downloadable skill pack, walang click here to become a ninja in 24 hours. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa disiplina, pasensya at practice. Nakakadismayaman pakinggan para sa mga gustong magkaroon ng instant powers. Pero iyon ang katotohanan. Ngunit huwag nating sisihin ang mga pelikula at cartoons. Dahil sa kanila, naging bahagi ng popular culture ang mga ninja. Marami ang naingganyong pag-aralan ng kasaysayan ng Japan. Dahil sa kanilang mga kwento, ang mahalaga ay alam natin ang pagkakaiba ng entertainment at kasaysayan. Sa huli, ang tunay na ninja ay hindi mga mahiwagang nilalang na kayang mag-teleport o maging invisible. Sila ay mga taong mahusay sa pagmamasid, panlilinlang sa kalaban, pangangalap ng impormasyon at pag-angkop sa sitwasyon. Ang kanilang pinakamalakas na sandata ay hindi espada o shuriken, kundi talino, tiyaga at diskarte. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kaalaman.